Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kung konti. Laki nung sakop niya. Yan. Masyadong ano. So inshallah, alamul jin wa syayatin, ang digdig ng mga engkanto at mga demonyo. Sa mga syayatin nga, ito na yung yung mga jin na masasama. At ngayon, tinatalakay na natin yung mga iba't ibang paraan na inililigaw nila yung mga tao. Napangunahin syempre yung kanilang bulong. Pero maaring ang mga demonyo, gagawa na talaga sila ng paraan na papakita sila sa mga tao o makikipag-usap sa mga tao. Na ito nga, maaring kukuha sila ng iba't ibang anyo. Kukuha sila ng iba't ibang anyo. Na syempre kabilang sa mga anyo na pwedeng kunin nila, anyo ng tao. Mag-aanyong tao sila. At sa kanilang pag-aanyong tao, 'di ba, maaaring mag-aangkin sila yung mga anghel o kabilang sa mga nilalang mula sa Al-Ghaib. Sabihin talaga nila na sila ay jin o may nalalaman tungkol sa Al-Ghaib. Pero sa kabila ng lahat ng panlilinlang na ito, ang maililigaw lamang nila ay ang mga ligaw din. Walakinnahum la taf'alu dhalika, la taf'alu hada illa biddalin. Walang lalapitan ang mga demonyo liban na lamang sa mga ligaw talaga. Kasi inaasahan na nila na yung mga yon ay susunod sa kanila, waliyadu billah. Alladhina yakfuruna billahi rabbal ardi was samawat. Silang mga hindi na nanampalataya sa Panginoon ng lupa at ng kalangitan, aw yaf'aluna al-munkarat wal mawbikat, at silang mga gumagawa ng malalaking mga kasalanan at kumbaga mga malalaking mga pagkakamali, mga gumagawa ng bid'ah, lalong lalo na makikita natin ito sa kanila na kumbaga yung mga naniniwala na maaring magkakaroon ng kapangyarihan ang tao na katulad ng kapangyarihan ni Allah, kahit sa kabilang sa mga Muslim. Di ba yung mga gumagawa ng bid'ah? O ayun na, sila na, yung mga Shia, yung mga Sufi. Bandang huli, sinasamba na nila yung kapwa nila. Bandang huli, sinasamba na nila yung kapwa nila. Sinasamba nila yung kanilang mga pinuno. Wakad, yatadaharu haula'i bis salahi wat taqwa. Siyempre, kapag lumitaw ang mga demonyo na ito sa anyo ng kumbaga tao, o anghel o ano pa bang pagpapakilala nila, itong mga maniniwala sa kanila ay lilitaw din naman o magpapakilala o magpapanggap na sila nga ay matutuwid at mga may takot kay Allah. At yun nga ay makikita rin natin na pangunahing katangian ng mga tagasunod ng mga ligaw na sekta. Sila ay mga mapag-angkin. Sila ay mapag-angkin ng kabutihan. Pero actually, kahit sa mga tao na nagtataglay ng nifaq, ganun din. Sila ay mapag-angkin ng mga mabubuting katangian. Nag-aangkin sila ng iba't ibang mabubuting mga katangian. Walakinnahum fi hakikati amrihim min adallin nasi wa afsakuhum o wa afsakihim. Pero ang katotohanan tungkol sa kanila, sila ang pinakaligaw ng mga tao at pinakasuwail ng mga tao. Qad dakara al-qudama wal muhaddithun min hada shay'an kathiran. At marami nababanggit ang mga naunang mga scholar at kahit yung mga makabagong mga scholar, yung mga nabubuhay sa panahon natin ngayon,
tungkol sa iba't ibang mga tala kung paanong nangyari ang mga bagay na ito. Famindalika ma dakarahu Ibn Taymiyyah anil Hallaj. So meron nabanggit na kwento si Ibn Taymiyyah rahimahullah. Siyempre totoo itong nangyari. Nabanggit, sabihin na natin kasaysayan. Kasi pag kwento isipin ng tao baka fiction. Merong naitala si Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah tungkol kay Hallaj. Nagpapakilala itong Muslim na sekta. Wakana sahibu simya wa syayatin o tukdimuhu ahyanan. So ito daw si Hallaj, siya ay nagsasabuhay ng tinatawag na simya, yung mahika o salamangka na tinatawag nilang simya. Siyempre ang mga demonyo ay tumutulong sa kanya na magawa ang mga bagay na ito. At ito nga si Al-Hallaj, kabilang siya dun sa nabanggit nung nakaraan, di ba, na bubuhatin nung Satanas yung mga tao at palulutangin sila sa hangin. So ganito siya, kabilang siya dun sa mga yon. So ito mga ito, kano maahu ba'da at ba'ihi ala jabali abikubaysa. So minsan daw ang ilan sa kanyang mga tagasunod ay sumama sa kanya doon sa bundok ng Abu Qubays. Fatalabu minhu halawatan, at humiling sila sa kanya ng halawa, candy o mga minatamis na pagkain. Fadahaba ila makanin karibin, at si Al-Hallaj pumunta siya sa isang lugar na malapit. Wajaa bisahanin halwa, at bumalik siya na meron siyang dala-dala na isang plato ng matatamis. Ngayon, yung tao, di ba, kung hindi siya nag-iisip, wala siyang critical thinking, kumbaga. Basta-basta rin siya maniniwala dito eh. Kaya importanteng kaalaman talaga. Kaya nga kung titingnan natin, sino ba yung mga napapaniwala ng mga kulto? Kulto na lang na kumbaga, kulto na hindi naman nag-aangkin ng pagkapropeta o pagiging mahimala yung kanilang pinuno. Napapaniwala nila yung mga tao. Sa maraming iba't ibang mga kulto na umiral, yung pinuno nila nagkaroon ng absolute na kapangyarihan. Kasi yung mga taga-sunod, sunod lang din sila ng sunod. Kaya naman nagiging makapangyarihan yung mga mapang-api. Kasi merong nakikiisa eh. Pero marami mga pagkakataon, merong mga tao talaga na mahuhusay na mang-brainwash. Yung tawag nila charismatic, yung personality nila. Charismatic. At nagagawa nilang mapaniwala yung mga tao sa gusto nila na mapaniwalaan ng mga tao tungkol sa kanila. Na sila ay banal, na sila ay mabait, na sila ay mabubuti. Kaya, napapaniwala nila yung mga tao. Kahit hindi na lang kulto eh, mga religious leader halimbawa. Yung mga yung mga pastor halimbawa. 'Di ba si ano pangalan, Villanueva? 'Di ba? Maraming tagasunod 'yun. Si Kibuloy. Si Kibuloy nag-aangkin na talagang propeta. Pero doon pa lang sa mga hindi pa nag-aangkin ng pagka-propeta, ang dami nang sumusunod eh. Mike Velarde, El Shaddai, ang dami niyang tagasunod. Tapos Soriano. International pa sila, 'di ba? Hindi pa yung nagpapakilalang propeta. Nandyan na si Kibuloy, Felix Manalo, nagpapakilalang propeta. Asa ito na, nagtataglay ng kapangyarihan ni Allah, si Al-Hallaj. So kung ang tao hindi magpapaloko, walang manloloko. So ganito rin sa relihiyon. Kung yung mga tao hindi nagpapaloko, walang iiral na mga tao na katulad dito ni Al-Hallaj. Kaya doon sa kanyang pagbabalik, dala-dala yung isang plato ng ng minatamis o ng candy. Biro mo yan, di ba? Maaari niya itong magawa kahit walang himala. Yun na nga yung mga modus ng mga nagpapakilalang propeta o nagpapakilalang may kakayanan na makagawa ng mga himala. Ang dali lang gawin ito eh. Di ba? Papuntahin niyo doon sa kasabwat niya. Punta ka doon sa bundok ha.
tanim mo itong isang plato na matamis. Tapos, nandun na sila, nandun na, nakatanim na yun doon. May isa siyang kasabwat. Sabihin niya, Halaj, pwede bang bigyan mo kami ng ng matamis? Kasi pagod na kami. Yung iba, halimbawa, di ba? Sabihin natin merong kokontra. Hindi, ayaw namin ng matamis, prutas na lang. Madali lang pangatwiranan uli ni Halaj eh. Sabihin niya, mas gusto ni Allah para sa inyo yung candy. Kaya pupunta siya doon, kunwari mawawala siya, di ba? Kasi isipin nyo nga kung totoong himala ito, pwede naman lumitaw yung plato, di ba? Gagano lang siya, lilitaw yung plato na may candy. Siya, bakit kailangan pa niya lumayo? Na hindi siya makikita ng mga tao, di hinukay nga niya yung kung ano man yung itinanim niya, itinago niya na candy. So dito pa lang tayo, di ba? Hindi tayo basta-basta maluloko itong gagong to eh. Pero yun nga, sa kasamaang palad, may mga tao talaga na naloloko. Maring yung panloloko nga, walang kinalaman sa relihiyon eh. Tingnan niyo yung mga pang-brainwash na nangyayari sa politika. Yung mga napapaniwala ng mga NPA. Sa ilang banda mayroong maring may pinaglalaban sila. Mga inapi talaga sila na inilagay nila ang batas sa kanilang sariling kamay. Yung mga terorista, maring inapi talaga sila at gumaganti sila sa mga nang-apis sa kanila sa pamagitan ng paglalagay ng batas sa sarili nilang kamay. Pero makikita talaga natin yung mga nananamantala na hindi naman sila kabilang doon sa mga inapi. Hindi naman sila kabilang doon sa mga nagtatanggol talaga sa mga inapi. Mapepera pa nga eh. Diba? Tapos nagkakaroon ng ranggo kasama yung mga rebelde, kumbaga. Tapos bandang huli, sila na yung nagkokontrol sa mga rebelde. So ngayon tingnan ninyo ngayon sa kalagayan ng mga NPA, diba? Yung tinatawag nilang NDF, National Democratic Front. Mga congressman, mga senador, at iba't iba pa. Nasa matataas silang posisyon. Yung mga kasama nila nagpapakahirap. Pero sila siga-siga dito sa mga syudad. At pagka kunwari babalik ng bundok, siga din. Kasi nga, na-brainwash nila yung mga tao na mapasunod sa kanilang mga baluktot na paniniwala o sa kanilang pananamantala. Pinabumuka nila na yung pananamantala nila ay kapuri-puri. Ang paglilingkod sa kanila ay kapuri-puri. Ng pagtulong sa kanila ay kapuri-puri. Muntikan lang. Kaya yun yung gusto ng mga kulto eh. Pupunta sa mga liblib na lugar. Kasi yung mga tao, walang ibang pinagkakabalahan eh. Walang ibang pinagkakabalahan. Pero kung di ba, ang mga taga-sunod niya lang, mga magsasaka, hindi natin minamaliit yung mga magsasaka. Kasi ang tinutukoy natin dito, yung hindi sila masyadong exposed sa mga bagay nito, kaya sila sinasamantala. Mga magsasaka, mangingisda, o mga simpleng tao lang, sila yung mga naloloko eh. Tayo, exposed na tayo sa kalokohan eh. Kaya, maaaring naghihinala tayo. Pero dito kay Al-Hajjaj, talagang kumbaga napaniwala niya ng husto ang mga tao. At Muslim, ang mga napasunod niya na ito. Talaga makikita natin kahalagahan ng kaalaman. At ang paninindigan sa kaalaman na ito, kahit pa maghirap tayo. Kahit pa mahirapan tayo. Kasi posible naman na may hirapan tayo, di ba? Maghihirap tayo dahil sa paninindigan natin sa kaalaman na tinaglay natin. Pwede. At marapat lang. Kasi nga ang kaalaman, pinagsisikapan natin ito habang kinakamit natin ito, pinag-aaralan, at pinagsisikapan natin ito habang ito ay ating isinasabuhay, at pinagsisikapan natin ito habang ito ay tinuturo natin sa iba. Ganyan isinasabuhay ang kaalaman. Hindi yung naging matiisin ka habang nag-aaral ka. Tapos nung ikaw na yung magsasabuhay ng kaalaman, hindi ka na nagtitiis. At kung ikaw ay, kumbaga, naghihirap sa pagpapatupad ng kaalaman na natutunan mo, hindi ka na rin nagtitiis. Hindi mo na sinabuhay yung kaalaman. Hindi mo na sinabuhay yung kaalaman. Kasi sinasabi mo lagi, kapag matigas ako, pipinsalain ako, ganito, ganyan. Hindi. May mga pagkakataon na maaring magpapaumanhin ka o maaring
gagawa ka ng ibang paraan kasi hindi mo pa kaya eh. Pero kapag nandun ka na sa pagkakataon na kailangan mong gawin ang isang bagay, lalo na manindigan laban sa kasamaan bilang pagsasabuhay ng kaalaman, magiging wajib yun sa'yo na isabuhay ang kaalaman. So tayo dito, inshallah, lahat naman ng kinilos natin nakasalalay sa kaalaman. Hindi natin ginawa yun ng random lang. Kumbaga, dahil sa bugso ng ating damdamin. At ganito dapat kumikilos ang Muslim. So sa ganitong pagkakataon, yung sa psychology, yung tinatawag nilang hysteria. Yung hysteria, bakit mabilis lumalaganap sa mga tao yung isang uri ng paniniwala? Kasi may mga nagpapasimula. So ito rin, mga taga-sunod din ni Al-Hallaj. So yung mga taga-suporta, kasabwat ni Al-Hallaj, maring alam nga nila eksakto kung ano yung nasa likod ng ginagawa ni Al-Hallaj. Kasabwat talaga sila. At dahil dumami sila, yung iba nag-aakala na porke marami sila ay nasa tama sila. Ito, nagagawa ni Al-Hallaj yung kanyang mga ginagawa. So bumalik siya na dala-dala nga yung plato. Kasi nilalagay natin ito sa konteksto Kasi iniisip natin minsan sa ganitong mga tala sa kasaysayan, paano nilang nagagawa ito? Tanga ba yung mga tao? Yun nga, posible na tanga nga talaga sila, pero ginamitan sila Ginamitan sila ng mga paraan upang manipulahin yung kanilang mga opinyon, kanilang mga damdamin. Kaya nga napakahalaga sa gera, yung lagi kong binabanggit, psychological operations, na kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinupad niya habang nakikipagdigmaan siya laban sa Quraysh, lalo na. Fakashafu al-amra fawajadu dhalika qad sarika min dukanin halawi bil Yaman. Hamalahu syaitanu tilka al-bik'ah. Pero bandang huli, nalaman daw ng mga tao na yung dala-dala daw ni Al-Hajjaj. So ngayon, binanggit ko kanina yung posibilidad, di ba, na pwedeng tinago niya lang yun. Pero si Al-Hajjaj ay kabilang doon sa mga tao na ginagamit ng mga demonyo upang iligaw ang kapwa niya tao. Na tumatanggap talaga siya ng tulong sa mga demonyo. Tumatanggap talaga siya ng tulong sa mga demonyo. So nangyari doon sa dala-dala niya na plato. Pero nakapagtaka pa rin Kasi sabi dito, naisiwalat daw bandang huli na ang plato daw na yon ay galing sa Yemen. Pati mga minatamis galing sa Yemen. At ninakaw daw ito ng Satanas, ng demonyo mula doon. Sabihin nyo ganun kabilis. Yung kung maglalakbay yung demonyo. Katulad nga din ng panahon ni Sulaiman alayhis salam. Kisap mata lang. Pero ang pinagtataka ko naman dito, bakit kailangan pa ni Al-Hallaj magtago? Pwede naman, di ba, lilitaw na lang lulutang yung plato pababa sa kanyang mga kamay. Kaya lang din nagduda lang din ako na kanina na baka tinanim niya lang yun doon. Pero posible rin talaga ito na yung plato na yun ay ninakaw ng demonyo mula doon sa Yemen. Again din ay ulat, وَمِثْلُ هَذَا يَحْدُثُ كَثِيرًا لِغَيْرِ الْأَحْلَاجِ مِمَّنْ لَهُ hala shaytani. At nangyari din sa iba pa, liban pa kay Hallaj, yung iba-iba pang mga kalagayan o pangyayari na may kinalaman ang mga demonyo. May kinalaman ng mga demonyo. At si Al-Hallaj pala, naalala ko nga, pinatawan siyang kamatayan bandang huli. So, maaring mangyari ang iba't iba pang mga ganito na pangyayari sa iba pang mga tao na liban pa kay Al-Hallaj waliyadu billah. So, tutuloy natin ito inshallah. Mahaba itong chapter na ito kasi mabuti nga na isama ito dito kasi puro kababalaghan na talaga ito. Na kumbaga kung sa panahon natin ngayon, ito ni mga kwento na hinahabol ni Jessica Soho at pinupuntahan ni Ed Calwag. Pero sa atin, alhamdulillah, kapag nababalitaan natin yung mga ganitong pangyayari,
inuunawa natin siya sa tamang pag-unawa. Hindi katulad ng kuffar. Binibigyan nila ng kung ano-ano na lang na interpretasyon nila sa mga pangyayari. Na 'di ba, yung ang nabanggit ko nung nakaraan, maaring tatanungin si Ed Kaluwag tungkol sa isang bagay. Tas pag tinanong yung isa pa, iba na naman yung sasabihin niya. Kasi hindi naman sila nagsasalita ayon sa batayan. Minsan nga naisip ko kung nakatanggap na ba ng da'wa si Ed Kaluwag o ano. Kasi posibleng yung minamanipula din siya ng Satanas at yung iba pang mga nagpapakilalang paranormal expert. Kasi sa pamagitan ng mga sinasabi ng paranormal experts na ito, na pagtitibay ng mga demonyo, yung mga gusto nilang paniwalaan ng mga tao, yung mga kababalaghan, na naililigaw sila, na ilalayo sila mula sa tamang paniniwala kung ano ba ang kabilang buhay, ano ba ang mga engkanto, ano ba yung mga anghel, ano ba ang kaluluwa ng tao, at iba't iba pa. Kasi sa kanilang pagliligaw, naghahalo-halo 'di ba? Whereas sa atin, malinaw. Ibang daigdig ng mga engkanto, ibang daigdig ng mga tao. Kahit mamatay ang mga tao, hindi sila humahalo doon sa daigdig ng mga engkanto at iba pang mga bagay na katulad nito. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.